Hello mga kakabsat! For today's video mga kakabsat, isi-share ko sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Dubai at kung ano-ano yung mga naging trabaho ko. Simulan nang i-upload ko kasi yung unang mini vlog ko mga kakabsat, ang dami nang na-curious kung paano ba ako nakapunta dito sa Dubai. Taong 2016 mga kakabsat ang dating ko dito sa Dubai. Opo mga kakabsat, 8 years na po ako dito sa Dubai, diba? Grabe, sobrang tagal ko na rin pala talaga dito sa Dubai mga kakabsat, no? Akalain mo yun. Pero yung 8 years ko na yun mga kakabsat ay hindi talaga biro. Yes, promises. Para pala makapunta dito sa Dubai mga kakabsat is nag-apply ako sa isang manpower agency dyan sa Pilipinas. Ang trabahong in-applyan ko pala noon mga kakabsat is cleaners. Sa mga hindi nakakaalam mga kakabsat, ang cleaners ay parang kasambahay lang din. Kaso nga lang mga kakabsat, ang cleaners ay binabayaran per oras, ganun. Tapos pa iba-iba kami ng mga client mga kakabsat everyday. Alam nyo ba mga kakabsat, halos 2 taon din ako nag-antay sa aking application papunta dito sa Dubai. Dahil ang mga panahon na yun mga kakabsat is mahirap talaga mag-apply kahit sa ang bansa, ganun. Kailangan mo talagang mag-antay ng taon. So mai-share ko lang din mga kakabsat, alam nyo ba nung unang dating ko dito sa Dubai is takot ako sa mga tao dito. Ano ba yan? Dati mga kakabsat, pag nakakakita ko ng ibang lahi, tumatakbo talaga ako at nanginginig talaga ako sa takot. Syuhada. Mga ilang linggo rin ako bago naka-adjust noon mga kakabsat. Ano ba yan? Pero habang tumatagal mga kakabsat is napamahal na talaga ako dito sa Dubai. Oo naman, hindi naman ako magtatagal ng 8 years dito kung hindi, diba? What I love here in Dubai is talagang safe ka dito mga kakabsat. Kahit maglakad ka ng napakaraming gold sa katawan, wala talagang tutusok sa'yo sa likod. Alam mo yon? Gets mo yon? Masasabi ko talagang safe ka dito sa Dubai mga kakabsat kasi naalala ko, naiwan ko yung phone ko sa isang groceryhan. Tapos mga ilang minuto lang may tumawag sa akin. Sabi niya, my friend, your phone is here. O, diba? Mas takot kasi ang mga tao dito gumawa ng krimen mga kakabsat kesa makakita ng multo. Pero ang hindi ko lang inaasahan dito sa Dubai mga kakabsat, ang accommodation nila o ang tirahan, ganun. Paano naman kasi mga kakabsat, yung unang salpa namin dito para kaming nakitira. O literal talagang nakitira, ganun. Charis. Siguro mga ilang buwan muna mga kakabsat bago kami nakuhanan talaga ng accommodation ng aming company. Dahil nung cleaners ako mga kakabsat is free accommodation at free transpo na talaga siya. Kumbaga yung company talaga ang magpro-provide ng bahay mo, ganun. Kaso nga lang mga kakabsat, yung provide nila hindi ko alam kung bahay ba talaga. Charis. Hayaan nyo mga kakabsat, sa susunod na vlog ko, ikukwento ko naman sa inyo yung mga naging buhay ko dito sa Dubai. Gusto nyo yon? Gusto ko yon. Charis. After naman ng 2 years contract ko as a cleaners mga kakabsat is nag-apply naman ako sa ibang company. Office girl naman yung naging pangalawang trabaho ko dito sa Dubai mga kakabsat. At dito na rin nagsimula talaga akong matuto sa office work mga kakabsat. Kaso nga lang mga kakabsat, hindi pinalad ang company napasukan ko. Kaya nag-apply uli ako ng ibang trabaho. Etong pangatlong trabaho ko mga kakabsat is ito na yung previous job ko dito sa Dubai. Opo, yes po mga kakabsat, sa 8 years ko dito sa Dubai is 3 pa lang talaga ang naging trabaho ko. Ganun po ako katyaga, Charis. 5 taon na pala akong receptionist mga kakabsat dito sa aming company. O diba, natyagaan ko yon. Sobrang laki talaga ng pasasalamat ko sa company ko ngayon mga kakabsat. Kasi kahit wala akong ka-experience noon ay talagang tinanggap pa rin nila ako. Amazing! Alam kong maraming mabibitin sa kwento kong ito mga kakabsat, pero hayaan nyo sa susunod na video ikukwento ko pa yung iba. So paano ba yan mga kakabsat? Hanggang sa muli! Bye!